This time, dadako po tayo sa ating pag-aaral and our topic for today is about prayer. Okay, prayer po ang topic natin ngayon. Luke chapter 18 verse 1. Bagamat may parable na naibahagi po dito, kasi katulad ng sabi ko sa inyo, bibiyahe po ako. I just want to share a very simple thought, pero very important thought, of course. So, Luke chapter 18 verse number 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Okay? Ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang pagbabahagi sa kanila ng aral, turo, at ang paksa po ay ang tungkol sa halaga ng pananalangin na hindi raw tayo dapat manglupaypay, kundi dapat tayo po ay laging manalangin. Always pray and not to faint, ang sabi po. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So, the title of our message this morning, Do Not Faint to Pray. Kahapon pinaalalahanan tayo sa bahagi po ng mensahe ng speaker natin, Do not fail to pray. So ngayon po, ang tatalakayin ko, Do not faint to pray. That is exactly what our Lord Jesus Christ said to His disciples. And He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you for the success of our anniversary celebration. Thank you na ikaw po ang siyang nagbigay ng tagumpay na ito, dakilang Diyos. We thank you for all the members of Living Water Baptist Church. May you continue to bless the ministry that you entrusted to us, O God. I pray, O Lord, that you will continue to give us vision para marami pa po ang maabot at ang burden para po sa mga nawawalang kaluluwa. Papasalamat din po ako sa mga nag-exert ng effort to rejoice with us and to celebrate with us yesterday. Ikaw na rin po ang magpala sa kanilang lahat, especially to all pastors na talagang alam ko po na ang araw ng linggo ay napakahalagang araw sa kanilang mga churches. But we praise you, Heavenly Father, sapagkat sila po'y nagbigay ng panahon po sa amin. And this morning, Lord, as we come to you, ang gusto po namin, turuan mo po kami, paalalahanan mo po kami, sawayin mo po kami, at pagpalain mo po kami, O aming Panginoon. Muli po, ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po for me ay napakagandang paksa, napakahalagang paksa. Sapagkat ang pananalangin po ang isa sa napakalaking pagpapala. Malaking pagpapala sapagkat ito po'y pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung maaalala nyo po, nung kanya pong kausapin ang mga disipulo tungkol po doon sa nag-approach sa kanya, na nagsabi sa kanya, Lord, teach us to pray, as also John taught his disciples. Sabi niya, turuan mo kaming mag-pray, Panginoon. And you know, ang Panginoon ang nagturo sa kanila at nagsabi sa kanila, at dito po natin makikita sa Luke chapter 11 in particular, yung pong model, yung pong pattern ng tinatawag nating prayer. At ang unang-una doon, when you pray, say, Our Father. So, makikita nyo po that in the Bible, it is very clear, it was clearly stated na talagang ang prayer po dinesign for God's children. And it is not right to think that all people are God's children. No. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At tayo po mga kapatid, kung tayo po'y nanampalataya sa Kanya, katulad ng mga nag-profess kahapon na nanampalataya sila sa Panginoon. So, ang Biblia po nangako at nagdeklara na sa ating pananampalataya sa pamagitan ng ginawa nating pagtanggap sa Kanya, ang sabi po, John 1:12, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, yun po ang napakalinaw na pagtuturo ng salita ng Diyos, na ang kalagayang magiging anak tayo ng Diyos ay mangyayari lamang kapag tayo po ay nanampalataya sa Kanya sa pamagitan ng ating pong pagtanggap
sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas. So yan po ay dapat maging klaro sa lahat. Jesus Christ is the only begotten Son of God, but doon sa moment na nagpasya tayo na manampalataya sa Kanya, ang sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya naman, ang prayer, makikita niyong napaka-tinding privilege. Diba? Special privilege na ibinigay ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Doon sinabi niya, when you pray, say, Our Father. Is Romans chapter 8 verses 14 and 15, maliwanag po doon. Di po ba? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, yun po ang isang bagay na gusto kong i-establish sa ating pong talakayin ngayong umagang ito. So, Kristiyano ka, ikaw ay isa sa privilege. Ikaw ay isa sa may privilege na talagang manalangin sapagkat ang panalangin ay disenyo ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Now, sa ating pong magiging pag-aaral, kasi ang encouragement ko po sa bawat isa, do not faint to pray. Actually, yung idea pong do not fail to pray, halos ganun din po. Huwag tayong wawalang bahala, huwag natin pong hayaan na tayo po ay matigil, mahinto, manglupaypay sa pananalangin. Mga kapatid, access po natin ito sa Diyos. Ang prayer po ay access natin sa Panginoon. Kaya napakaganda na ito po ay ating mabigyang pansin. Now, sa akin po magiging pagtalakay, gusto ko pong ipakita sa inyo na sa Bible po, mga kapatid, sa Bible, ipinakita po na ang prayer ay sa paglalarawan po ng pagtawag. Okay? Gusto ko pong makita nyo yung biblical concept sa usapan po ng prayer. It is actually calling, okay? Calling on God. It is consulting God. It is crying to God. And it is casting on God. Yan. So, kukunin natin yung word na calling, okay? Consulting, crying, and casting. Sa Biblia po, kinuha ko yung mga verses na makatutulong po sa atin para makita nyo po ang tibay nung aking pong binabanggit sa inyo. Now, here is our point. Ito po yung mga puntos po natin. Number 1, call on God because He hears. Tumawag tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Amen? Yes, it is an encouragement to know na ang Diyos po ay nakikinig sa mga tumatawag sa Kanya. So, kunin muna natin yung concept that prayer is calling on God. Ang sabi po ng Jeremiah 33:3, ang sabi po, maliwanag, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Sa Isaiah chapter 65 and verse number 24, sinabi, bago pa tayo tumawag, before they call, ako'y sumasagot. Diba? Mga kapatid, nagsasalita pa lang daw po tayo, sumasagot na ang Panginoon. Yes, I want to encourage every one of us, do not faint to pray. Let us call on God. Call on God because He hears. Di ba lagi ko pong binabanggit na ang psalmist kaya ganadong-ganado sa kanyang prayer life dahil ang sabi po niya, in fact, nag-express pa nga siya ng pagmamahal niya po sa Panginoon. Ang sabi po doon sa Psalm 116 verses 1 and 2, remember? Diba? I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear unto me. That is an expression. That is a clear picture that God is hearing us, that God is listening to us. So, mga kapatid, call on God because He hears. Diba? Tumawag tayo sa Diyos kasi nakikinig po siya. Ang sabi po, bago pa nga yan, nagsasalita ka pa lang, sumasagot na ang Panginoon. You know, that is actually God's longing for His children.
Yan ang kasabikan niya sa kanyang mga anak. Yung pong tinatawag nating pananalangin. Yung tayo po ay tumawag sa Kanya. So napaka-importante po na ito ay ating pong maunawaan. Importante po na ito ay ating matutunan na ang tayo po ay lagit-lagi tumawag sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga paborito ng marami yan eh. And in fact, meron po akong ginawang outline po dyan. At maganda itong outline na ito, maging everyday knowledge nyo na po. Jeremiah 33:3, ang sabi, "Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Remember, my simple outline, gusto kong ipaalala sa inyo yan, gusto ko pong lagi nyo pong tandaan yan. Diba? Ang pinakita ko dyan, the asking privilege of the godly. Ang sabi, "Call unto me." The assuring promise of God, "I will answer thee." The amazing power of God, "and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Mga kapatid, mga minamahal, wala pong maipapatotoo ang mga mananampalataya na hindi tumatawag sa Diyos, sapagkat Diyos ang panggagalingan ng lahat. At gusto kong masabi po ito ng talagang with confidence na ang Diyos natin ay Diyos na nakakarinig at Diyos na nakikinig. Amen? Ang dating problema natin, tumatawag tayo sa hindi naman nakakarinig. Hindi po ba? So mga kapatid, problema po yan. Pero sa usaping Kristiyano, sa usaping aral ng panalangin, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, that men ought always to pray and not to faint. Do not faint, mga kapatid, to pray. Why? Because God is listening. Diba? Call on God. Pinakikita ko po sa inyo ng isang picture at concept ng prayer is calling on God. Call on God because He hears. Tumawag tayo sa Diyos kasi nakikinig siya, mga kapatid. Amen? Amen. Kung kayo po mismo may patotoo na tayo po sa mga hiningi natin sa Diyos, sa mga itinawag natin sa Diyos, ang Diyos po ay nakinig sa atin. Mga Kristiyano, ang panalangin po ay pagtawag sa Diyos. Diba? Yung pong pagtingala natin doon sa langit. Importante po sa atin bilang mga mananampalataya na lagit-lagi ating papagtibayin ang ating buhay panalangin. So, ang unang puntos natin sa encouragement that do not faint to pray, call on God because He hears. Okay? Pangalawa po, mga kapatid, consult God because He helps. Diba? Kumonsulta tayo sa Diyos kasi siya makatutulong sa atin. Actually, He guides. Diba? So, siya po ang gagabay sa atin. Kaya huwag kang hahakbang nang hindi ka kumonsulta. I mean, huwag kang gagawa ng anumang desisyon na hindi mo na ipag-pray. Don't you ever make any decision without you consulting God first. We need to consult the Lord. At yan po ang isang concept ng prayer, consulting God. Diba? Yung konsultahin mo ang Panginoon. Ang Proverbs 3, 5, and 6 ay kabisado ng marami. But let me tell you this, I believe, isa sa failure ng marami ay ang application ng Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Ano po ba sinasabi ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Malinaw po na ang sinasabi ni King Solomon, bago ka humakbang, konsultahin mo muna ang Diyos. Mga kapatid, it is always good to be guided. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Pag sa Kanya ka kumonsulta, mga kapatid, pag Diyos ang nilapitan mo, sa Kanya ka kumonsulta, tutulungan ka ng Panginoon. Alam po natin yan. That is basically the idea nung isa sa pinag-aralan natin. When the psalmist said, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Amen? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So, consulting God.
Di ba? Higit kanino pa man, ang Diyos ang dapat konsultahin natin sa bawat hakbang na gagawin natin, sa bawat desisyon na pagpapasyahan po natin. Do not right away decide. Diba? Consult God first. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, una, tawag sa Diyos. Pangalawa, konsulta. Konsultahin natin ang Diyos. Let us approach God. Let us approach the throne of God's grace. Tingala tayo sa langit. Hingi tayo ng gabay sa Kanya. Lord, kailangan ko pong gumawa ng desisyon. Gabayan mo po ako. Tulungan mo po ako sa tamang desisyon na gagawin ko. Amen? Yes. At pag pinag-usapan ng decision making, alam niyo po mga kapatid, ang simpleng payo ko, if doubtful, don't. Kung wala kang kapayapaan ng Diyos, at iyan po mangyayari talaga sa usapan ng panalangin kapag kinonsulta natin ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Anong gagawin ng Panginoon? Anong magiging epekto at resulta nito sa atin? Kapag tumawag tayo sa Diyos at kumonsulta tayo sa Kanya, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So nililiwanag ko po sa inyo, kaya magandang kumonsulta tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo. Pag sa Kanya po tayo lumapit, tutulungan niya po tayo, mga kapatid. Gagabayan niya po tayo, tuturuan po niya tayo. So napakagandang encouragement. Do not faint to pray. Diba? Ang prayer po is calling on God, consulting God, crying to God, and casting on God. Yan po ang ating pong binibigyang pansin ngayon. Nasa pangalawa na po tayo, di po ba? Ang unang encouragement natin, call on God because He hears. Ang pangalawang puntos po natin, mga kapatid, consult God because He helps. Konsulta tayo sa Kanya kasi tutulungan niya tayo. Amen? Bago magpasya, in all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Tingala sa langit, hingi ng gabay. Panginoon, tulungan mo po ako sa gagawin ko. Panginoon, tulungan mo po ako para sa tamang pasya, sa sitwasyon ko, sa pinagdadaanan ko. Panginoon, ito ba talaga ang direksyon mo para sa akin? Panginoon, di ba? Yun po ang dapat maging attitude natin bilang mananampalataya. Okay? Punta na tayo sa pangatlo natin, crying. Di ba? Crying to God. Okay? Una, call on God because He hears. Pangalawa po, consult God because He helps. Pangatlo po, cry to God because He heals. Cry to God because He heals, mga kapatid. Naalala ko po yung sinabi po ng Bible sa Psalm 142 verse 1. Ang sabi niya, I cry aloud to the Lord with my voice I plead to the Lord for mercy. Diba? Sabi niya, yung kumbaga, ang idea po, yung daing niya, sa Diyos niya po inilalapit. Yung karaingan po niya. So, isa sa paglalarawan po ng Biblia sa prayer is crying to God. Yes. Diba? Yung ating pong pagdaing sa Diyos, yung mga, ang tawag natin, hinaing. Ano man pong ating hinaing, sa Diyos po natin ilapit. Umiyak tayo sa Panginoon kung kinakailangan. Bakit? Sapagkat yun po ang isang bagay na makagagaan sa puso ng mga totoong Kristiyano. Okay? Ito po'y makakagaan sa ating pong iniisip, sa ating pong mga daladala. So, napakaganda po na tayo po'y umiyak sa Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 18 and verse number 6. Psalm chapter 18 and verse number 6. Napakagandang talata rin po nito. Ang sabi po niya, in my distress, I called upon God. Nandyan po yung calling. Okay? Pansinin natin. And cried unto my God. So dalawa po sa puntos na ibinibigay ko sa inyo, pinagsama po dito. In my distress, I called upon God, upon the Lord, and cried unto my God.
He heard my voice. So sabi ko sa inyo, pagka tumawag, makikinig po siya. Amen? Yes. Ang sabi po, He heard my voice out of His temple, and my cry came before Him, even into His ears. Wala pong daing, hinaing, na hindi lang maririnig mararamdaman ng Diyos. Meron pong isang awit po, na ang ganda po ng message niya. Tears are a language. Diba? God understands. So, yun daw pong pagluha pa lang natin. Di ba may mga ganong moment po tayo? Na kapag ka nagpe-pray tayo, dahil overwhelmed tayo ng ating sitwasyon, minsan hindi na makabuka yung bibig natin, hindi na makabukas yung ating bibig, mga kapatid, talagang luha na lang. Huwag kang mag-alala, nababasa ng Diyos ang iyong luha. Nararamdaman ng Diyos ang iyong karaingan. Kaya mga kapatid, yun po ang isa sa magandang maintindihan natin. Ano man ang sugat natin sa puso, ano man ang sakit natin sa buhay, mga kapatid, cry to God because He heals. He heals even the broken-hearted. Amen? Kaya kapag kasugatan ka, kapag ka may pain ka, cry to God. Yung pinagdadaanan mo, iiyak mo sa Panginoon yan. Cry to God, mga kapatid, because He heals. Siya ang makakaalis ng pain sa puso mo. Siya ang makakasoothe ng feelings mo. Importante po yan, sapagkat alam ko po na sa buhay karanasan po natin, may mga sakit po tayo, may mga sakit po tayo, may mga dinaramdam po tayo, may mga karaigan po tayo. Isa po yan sa wag nating panglupaypayan. Do not faint to pray. Cry to God because He heals. Consult God because He helps. Call on God because He hears. Amen? Yun po ang ating pong magandang maintindihan at ma-enjoy sa buhay po natin. We can call on God. We can consult God. We can cry to God, mga kapatid. He hears, He helps, and He heals. And then, last but not the least, marami pa po akong pwedeng talakayin sa inyo. Ang dami pong tumatakbo sa isip ko sa yaman ng salita ng Diyos sa usapin ng panalangin. Communicating, communing, di po ba? Yun po yung mga masasabi po natin ng mga paglalarawan ng Biblia sa panalangin. Now this time, gusto kong bigyang pansin ang ika-4 na puntos natin. Cast on God because He holds. Cast on God. Yung idea po, yung paglalaga, pagtitiwala. Okay? Ito po ay po pwedeng sa idea po ng resting, diba? Releasing, resting, and relying. Ayan. Nakabuo tayo ha. Magandang puntos po ito. Sa usapan ng, siguro po, kunin muna natin. Yung pong idea po nung cast on the Lord. Sa context po tayo, 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Na ilagak ninyo ang lahat ng inyong kabalisahan sa Diyos, sa Kanya, sapagkat ipinagmamalasakit niya tayo. So, yan po ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5 and verse number 7. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So, isa pa sa paglalarawan at diwang hatid ng Biblia sa atin sa usapin ng panalangin, ito po ay casting all our care on the Lord. So, cast on God because He holds. Siya yung nakaalalay sa iyo. Okay? Siya yung tatangan sa iyo. Ano mang kabigatan yan, ilagak natin sa Panginoon, mga kapatid. Siyempre po, simple illustration. Bigat na bigat ka, ipinasa mo, inilagak mo, itiniwala mo, dinawala sa iyo yung bigat. Di po ba? So, yun po ang best way para tayo po'y mag-aangan. Bigat na tayo, ba't pilit pa nating binibitbit? Ba't pilit pa po nating dinadala? Okay?
Mga kapatid, the best thing to do kapag ka nakakaramdam tayo ng bigat ay ang maglaga kaagad sa Panginoon. Na inyong ilagak sa Diyos, sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. So dito po sa idea ng cast on God, yung casting all our care on God, dito po ang gusto kong bigyang pansin natin, the concept is about releasing. Releasing, pakawalan mo. Nagsisikip na dibdib mo bigat na bigat ka na Diba? Galit sa puso mo, mag-pray ka. Ilagak mo sa Diyos yan. Diba? Yung mga problema, yung mga sunod-sunod na problema na dumarating sa buhay mo, wag mong ipunin. Ilagak mo sa Diyos yan. Mga kapatid, mga minamahal, malinaw po yan. Ang gandang kombinasyon ng Philippians 4:6 at nung 1 Peter 5:7. Ang sabi sa Philippians 4:6, okay, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano ang sabi po? Let your requests be made known unto God. Ibig sabihin, itawag mo sa Diyos yan. Ibig sabihin, ikonsulta mo sa Diyos yan. Ang ibig sabihin, iiyak mo sa Diyos yan. Idaig mo sa Diyos yan. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ilagak mo sa Diyos yan. So, ang idea po ng casting on God, casting all our care on God is releasing. Releasing, mga kapatid. Diba? Siyempre po, yun din yung idea nung Psalm 37, verse 4, commit thy ways unto the Lord, trust also in Him. Amen? So, atin daw pong i-commit ang ating lakad sa Panginoon. So, ang idea po is releasing. Ang idea po, mga kapatid, is resting. Siguro po, tingnan natin yung talata para mas ma-appreciate po ng bawat isa. Alright? So, parang nakalimutan ko, lalakad na ako. Ano po? Kailangan ko pong umalis ngayon. So, pero sayang po Tingnan natin to Sabi po ng Psalm 37. Ayan. Ito, ang ganda rin po nito basahin ko po mula verse 1 para ma-enjoy nyo. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like grass and wither as the green herb. Ang sabi ng verse number 3, trust in the Lord and do good. Okay, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Okay? Sasagutin ka niya, ibibigay niya ang mga nasain ng puso mo. Okay? Sa verse number 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Listen, verse number 7. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Mga kapatid, gusto ko po ng passage na ito. Ang akin pong binibigyan din sa inyo is the concept and the idea of casting on God, casting on Him. Because He holds, di po ba? So, ito po ay sa idea ng releasing, sa idea po ng resting. Di ba? Bigat na bigat ka na, pakawalan mo na. And then, pahingahin mo na ang isip mo. Di ba? Medyo papanatagin mo ang isip mo. Bakit ba tayo magdudwell doon sa mga pumapagod sa atin? Ba't ba tayo nagdudwell doon sa mga nagbibigay ng bigat talaga sa atin? Mga kapatid, the best thing to do every time na meron kang mga sitwasyon, ilagak mo sa Diyos. May mga problema, ilagak sa Diyos. May mga isipin, ilagak sa Diyos. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Knowing that God cares, yan po ay nakakaaliw sa ating pong mga puso. Amen? Very encouraging po ito. So, cast on God. Okay? Cast on God because He holds. Pagod ka na Gulo-gulo na isip mo
Kung ano-ano na nga ang naiisip natin, di po ba? Bakit mananatili po tayong ganyan? Kung bigat na ang kalooban mo, kung talagang nasasaktan ka na, kung talagang pagod na isip mo, di magpahinga. Sa papanong paraan? By releasing. Di po ba? Pakawalan mo na yan. Yung bigat sa isip mo. Yung bigat sa kalooban mo. Yung bigat sa puso mo. Alisin mo na yung galit na yan. Alisin mo na yung kapaitan na yan. Alisin mo na yung pagkabalisa at pag-aalala sa mga bagay-bagay. Meron tayong pribilehiyo. Ang gusto lang ng Diyos, manalangin ka lagi at huwag kang manlupaypay. Call on Him, consult Him, cry to Him, and cast on Him. All our burdens. Cast on God because He holds. Releasing. Resting. At para mangyari talaga yan, relying. Relying. Rest in the Lord. Trust also in Him. And He shall bring it to pass. Magpahingalay tayo, magpahinga tayo sa Panginoon. Sumandig tayo sa Kanya. Lalagpas yan. Makakaraos yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Yan po ang mensahe ng Panginoon. So, don't or do not faint to pray. Actually, as I listened to the message yesterday, sabi ko magandang concept do not fail to pray. Wag mong, sabi nga ng Biblia, itrato natin dapat na kasalanan kapag tayo po ay tumigil sa pananalangin. Sapagkat ang panalangin po'y makadiyos, ang panalangin po'y mabuti, at sa kanya na nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, kasalanan ito. Pero alam niyo po mga kapatid, ang hindi mo pananalangin ay napakalaking disadvantage sa bahagi po natin. So it is good to somehow discipline ourselves and develop ourselves, mga kapatid, our prayer life. I-develop po natin yan. Let us always call on God, consult God, cry to God, and cast on God. Yun po ang pinakamagandang magagawa natin. So, paano pa po tayo manghihina kung ang prayer life natin ay malakas? Diba? Ang sarap na lagi kang may pupwedeng tawagan. Yung mga tinatawagan po natin, minsan, in case of emergency, call, nandyan po lahat ng mga numbers, but sad to say, talagang pag dumating ka sa sitwasyon na yon, wala. Diba? Hindi po sasagot. Pero ang Diyos, ang assurance natin, tumawag ka sa Kanya, sasagot siya. Diba? Consult God. Pag kumonsulta sa Kanya, ididirekta niya, tutulungan ka niya. Mga kapatid, kapag dumaing ka sa Kanya, pagagalingin ka niya, mga kapatid. At kapag tayo po'y naglagak sa Kanya, hahawakan ka niya. Hindi lang yung inilagak mo, pati ikaw. Tatanganan po tayo ng Panginoon. Do not faint to pray. Call on God because He hears. Consult God because He helps. Cry to God because He heals. And cast on God because He holds. Saan ka pa? E di sa Diyos na. Amen? Ano pa? E di tawag na. Ha? Mga kapatid, konsulta na. Ha? Iyak na. At maglagak na. Magtiwala sa Kanya. So, muli po, maraming salamat. Umaasa po ako na maging malaking tulong po sa atin. Ito pong ating tinalakay ngayong umagang ito. Mga kapatid, atin pong laging maging ugali. Ang tumawag, kumonsulta, dumaing at maglaga sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito at ang aking pong panalangin, nawa, pinagpala po tayong muli ng Panginoon. Hinahanap ko na po ang ating team song, diba? Sapagkat ngayon po ay magtatapos na ako, pero syempre mag-pray muna po tayo. Okay? Let us pray first bago po tayo tuluyang magpaalam ngayon.
para sa ating pong pag-aaral. Let us pray. Our gracious loving Father, again, we thank you and praise you for blessing us through thy words. I pray, O Lord, that you will continue to work in the lives of your people. May we enjoy the privilege na ibinigay mo po sa amin. At ito po ay ang pribilehiyo ng pananalangin. Nawa, lagit-lagi, maisip namin na kapag ka merong pinakamainam na tawagan, maisip namin na ikaw po yan, Panginoon. Ikaw po ang lagit-lagi, panghawakan po namin sa buhay namin, na talagang hindi kami gagawa ng anumang pagpapasya nang hindi ka namin kinonsulta. At kung sakali man na may mga sugat, sakit kami sa puso, emosyonal man ito man po ay pangkaisipan o pangkatawan na dinaramdam, nawa nakita namin na ikaw ang pinakamasarap iyakan, Panginoon, at paglagakan, sapagkat ikaw po ang Diyos na nakikinig, ikaw po ang Diyos na tumutulong, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling, at ikaw po ang Diyos na humahawak sa amin. Kaya dakilang Ama, aming Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.